Good day mga ka-farmers. Ngayong araw ay literal ako yung magpapatubig. Meron kaming hindi pinagkakasunduan nung kasama ko dito sa bukid. Hindi pumapasok. Therefore, wala akong magagawa kundi ako ang magpatubig. Pero ganoon talaga mga ka-farmers, yan ang kalagayan natin Ngayon yan na yung tubig, ito na yung palay So nasa mga around November, December, dyan magto 2 months. Magto 2 months na ito sa November January 12, magto 2 months. Ayan. Ngayon ito muna yung pinatubigan kasi yung dun sa may gawing taas doon wala pang source ng water. Ginamit kasi yung tubig dun sa fish pond, walang laman ngayon yun. So yung kalahati lang muna pababa ang papatubigan ko. So yan yung tubig. Ngayon pag titignan nyo tong pinitak, ang style lang naman ng pagpapatubig is itong pinitak na to nakasara. Ibig sabihin sasaran mo siya. Tapos estimate mga 1 hour mapupuno niya na. Ngayon pag napuno na niya, tulad nito, inikutan ko na siya. Nag-start ako kanina dito mga 8:20 Inikutan ko siya ng 8:20. So papuno na ito kanina 8:20. Nag-uumpisa pa lang pala. Mga 9:20 napuno na siya. Ngayon, ang next move mo pag napuno na itong pinitak na ito, bubuksan mo ngayon siya para lumipat naman doon sa kabila. Ito yung procedure naman. Bubuksan mo yung tinatawag na pilapil. Since puno na itong pinitak na ito sa kaliwa at may tubig na lahat, natubigan na yung palay, bubuksan mo naman siya ngayon. Ayan. Para umagos naman yung tubig dito sa kabilang pinitak. Ayan. Agos yung tubig dito sa kabilang pinitak. Ito naman ang babantayan na mapuno. So nag-start ako rito kanina mga 8:20 nga yata ako nagbukas nakalimutan ko na tuloy. Ngayon iniikutan ko siya dito sa part na to. May tubig na siya dito. Itong part na to may tubig na. Ayan. Pero dito sa part na to wala pa. Ibig sabihin malaki-laki pa yung hindi natutubigan. Siguro baka mga 1 oras pa. Baka 30 minutes ganon. Approximate ang isang pinitak doon sa klase ng patubig namin, medyo mahina. Ayun yung tubig Ayun yung tubig. Nag-a-average ng 1.5 to 2 hours per pinitak ang pagpapatubig. Yan. Ngayon, kung makikita mo yung pala ko, naka-ready naman yung pala doon para, as I mentioned nga, pag napuno na itong pinitak na to ng tubig, pag napuno na itong pinitak na to na nasa kaliwa ng tubig, bubuksan ko naman na yan. Kung titignan mo may tubig na rin ayan may tubig na rin siya, kaya lang hindi pa puno. Ayan, may tubig na siya sa gawi dito. May tubig na siya dyan, ayan, kita mo na yung tubig dyan. Pero dito sa gawing kaliwa, siguro baka meron pang mga 50 square meters yan na walang tubig. Aabangang mapuno yan. Pag napuno naman yan, ang gagawin, next move, bubuksan naman itong isa na to, yung pilapil, bubuksan na yan, para ito namang isa na to ang magkatubig. Hanggang sa mapuno, bubuksan uli yung susunod na pilapil, and so on and so forth. Yan ang procedure ng pagpapatubig. Ngayon pag puno na siya hanggang dun sa baba, baliktad naman ang magiging procedure. Isasara mo na yung pilapil, sasara mo na doon. Pag napuno na yung pinakababa, sasara mo na yung pilapil sa gawing taas niya. Pataas naman ang pagsasara hanggang sa maisara mo dito, hanggang sa maisara mo yung isa na yon.
and then puno na siya, papatayin na yung generator. Ayan ang generator, nandiyan tumatakbo. Ayan, ngayon kumbaga for the side, yung side ano natin, side seeing natin, since nandito na rin lang tayo, pakita ko yung sibuyas na itinanim 3 days ago, 2 days or 3 days ago. So ito na siya, makikita mo siya. Ayan. So ano siya, patutuyuin talaga yan eh. So yung lupa makikita mo medyo basa pa siya. Tamang-tama na kumbaga binubuhay yung mga sibuyas. Medyo basa-basa pa yan. Pero after mga siguro baka mga 2 weeks o 1 week and a half, papatubigan. Itong isa na to yung hindi namin nalagyan kasi nga malaki ang tubig nito eh. Kumbaga na bababad. Kaya kung titignan mo siya, nakabaktaw ng isa. Yan yung unang pinitak ng sibuyas. Tapos lilingon tayo dito sa gawing likod. Kaya na siya hanggang dun sa itaas. Pasyalan natin guys para makita ninyo yung itsura ng sibuyas. Yan. Yan. Medyo ano naman na siya, parang buhay na rin siya, parang nakaka-recover naman na siya. Ayan o, gandun sa taas. So makikita mo siya, pag ginanya mo siya magkabila, palay sa kanan, sibuyas sa kaliwa. Ayan. Ayan. As I mentioned, literal ako nagpapatubig ngayon. Wala pa akong hindi pa kami nagkakaayos. Ewan ko kung makikipag-ayos, pero nevertheless, mga ka-farmers, yan talaga ang buhay. Tuloy lang. Sabi nga may awa ang Diyos, di ba? Ganun talaga eh. Yan. So mahaba yan hanggang sa dulo na yung sibuyasan na yan, mga ka-farmers. Kung titignan mo, maluwang-luwang din yung sibuyas na yan. Gandun sa may bago mag-pispan. So maganda naman, inikutan ko din siya, binuksan ko lahat yung pitas para hindi naman siya magkaroon ng tubig. Ano to eh, magkakontra technically. Ang gusto ng palay, matubig. Ang gusto ng sibuyas, hindi matubig. Kaya kung minsan ang dito sa bukid, yung mga magsasaka ng palay, gusto nila umulan para syempre libre ang patubig. Pero yung mga magsasaka ng sibuyas, ayaw nilang umulan. Kahit na magpatubig na lang sila, wag lang umulan. Ganoon. Magkaiba magkakontra yung requirements kasi nitong dalawang halaman na to eh. Pero since summer ngayon, at sana hindi naman maging maulan itong summer, makukontrol yan. Kasi yung tulad ng sinabi ko, itong sa gawing kanan, palay yan, edi patubigan. Yung sa gawing kaliwa, patutuyuan yan. Unless mga ilangan ng tubig, papatubigan ng bahagya, parang diniligan lang ng bahagya, tapos patutuyuin ulit. Yun ang niyan. Yun ang diskarte niyan. Ayan, mahaba pa yan, hanggang doon sa taas pa. So medyo hindi pa kita yung mga sibuyas. Ewan ko kung kita dito sa video. Pero sabi ko nga mga ka-farmers, mahirap dito sa bukid, pero sa setup ko na beginner, nakikita ko yan, nakakaano din, nakakasaya din ng nakakasaya din na nakikita mo yung pananim. Andiyan siya, may tsansa, kumbaga may pag-asa. Yun naman ang kailangan natin, pag-asa, pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, kasama yan eh. Kung wala yung isa na yan, wala. So kailangan manampalataya tayo na may pag-asa. Ganun talaga. Ayan, di ba? Hanggang doon sa taas yan. Hindi ko na kayo ituturo hanggang doon mga ka-farmers. Pero yan, makikita mo,
Pag dito natin siya tinignan mula sa taas, pababa, ayan ang sibuyas. Maganda rin siyang tignan. Dire-diretso na siya. Mga 1 month from now, pwede ko uling ipakita sa inyo, mas maganda na siyang tingnan. Dahil malalaki na yan eh. So yan ang maipapakita ko sa inyo mga ka-farmers. For now, ito lang muna yung may update ko sa inyo. Please subscribe kayo, like, follow, share, para lagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa bukid. Maraming salamat. Bye-bye.